strengthen fellow members. Palakasin daw natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po, mga kapatid, ganito ha. Huwag po kayo masasaktan. Sasabihin ko lang po sa inyo ang talagang nangyayari at ang mga posibilidad ng mga pangyayari dito. Meron po kasing dalawang bagay na dapat mahati sa loob ng iglesia. Yung tinatawag na baguhan at yung tinatawag na mga matatagal. Alam niyo po, sa usapang strengthen fellow members, ang involved po dapat riyan ay ang mga matatagal na sa pananampalataya. Sila po dapat, mga kapatid, ang nakikitaan ng tinatawag na pagpapalakas sa mga baguhan, pagpapalakas sa mga nanghihina. Hindi po dapat sila nasa sitwasyon na kung saan sila po ang ini-encourage ng mga baguhan lang, kakabaptize ng one day pa lang na nabaptize. Brad, kaya mo yan. Ako kakabaptize ko lang. Tingnan mo, nalulupay-pay ka na. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Bilang mga matatagal na po sa iglesia, buksan natin ang ating kaisipan. Paano natin matutulungan ang simbahan? Ang sabi, strengthen fellow members. So paano natin palalakasin ang bawat kapatirang mga baguhan kung tayo mismo na mga datihan ay hindi tayo makitaan ng kalakasan? Tandaan po ninyo, kung ano po ang mga nasa baba natin at nakikitaan po tayo ng kahinaan, magkakaroon po tayo ng problema dyan. At mapupulaan pa po tayo. So, ibig sabihin, strengthen fellow members. Ang sabi dyan, offer encouragement. Una, offer encouragement. Iano mo sarili mo. Nakakita ka ng mga kapatiran na parang nanlulupay-pay, nabibigatan, parang nang gustong mag-backslide. Dapat nandoon ka bilang matatagal. Hindi yung bilang matatagal, ang isip mo, kanya-kanyang kaligtasan yan, makalak sa buhay mo. Hindi po, mga kapatid, bilang matagal na sa gawain ng ating Panginoon, you should offer yourself, mga kapatid, para i-encourage, mga kapatid, yung kapatid na nahihirapan, yung kapatid na nagdurusa, yung kapatid na sinusubok, mga kapatid, sa buhay. Pero paano natin yun magagawa? Kung tayo mismo na mga matatagal na ay discourage. Naunawaan natin, mga kapatid, hindi natin yun magagawa. Bilang matatagal na po sa gawain ng ating Panginoon, ang Panginoong Diyos ay tumitingin mula sa malayo at inaasahan niya na bilang mga matatagal na sa gawain ng ating Panginoon, tayo po ang nagiging kabalikat, katuwang sa pagtataguyod, mga kapatid, ng gawain ng Diyos. Hindi po dapat tayo nagiging pasaway. Hindi po dapat tayo nagiging kabigatan. Hindi po dapat tayo nagiging katitisuran. Kundi tayo po, mga kapatid, ay nagsisilbing pundasyon ng ating mga leaders at mga pastors na anumat mangyari, tayo po ay mananatiling nakatayo kasama ng ating mga pastor. Dahil tayo po ay unang tinawag kasi sa kanila. So dapat tayo ang mas nakakaunawa. Tayo dapat ang mas nakakaalam ng mga nangyayari. Alam na dapat natin ang galaw ng dyablo. Gaya ng una ko pong ipinangaral pa noon, bilang matatagal na, ang tatagal na po natin. Hindi pa rin natin kabisado ang galaw ng dyablo. May problema yata sa atin. Alam mo yung nagpo-boxing ka, kalaban mo, 10 beses ka lang tinalo, hindi mo pa rin kabisado. Nakuha ninyo, mga kapatid. Sa sports nga sa usapang sport o sports, basketball, pwede ka matalo sa una, ikalawa Pero, yung hindi mo mabasa, yung hindi mo malaman, yung hindi mo ma-counter, yung kalaban mo na tumalo sa'yo, una, 2 beses, at lagi kang talo, may problema doon. So, dapat alam na po natin, ang galaw ng dyablo, alam dapat natin. Bigyan ko kayo ng isa. Ayaw ng dyablo na nagkakaisa ang iglesia. So para matanggal ang unity sa loob ng iglesia, ano pong sabi? Siya daw po ay gaya ng isang liyong umaatungal, humahanap ng masisila. Kaya tayo, mga kapatid, kung tayo po ay pahina-hina, actually it is a choice. Bakit ko nasabi? Pag tayo po ay mga matatagal na sa loob ng iglesia, it is a choice.
Pag nanghina tayo, it is a choice, mga kapatid. Pero it is a choice din na tayo po ay magpakalakas sa ating Panginoon. So mamimili ka lang, kapatid, kung ano dapat mong gawin. So offer encouragement. Ako po'y nakikipag-usap sa mga matatagal na offer encouragement, mga kapatid. No? At anong sabi diyan? Offer encouragement, support, and spiritual guidance to other members. Ito po, mahirap po ito, mga kapatid, bilang matatagal na. So ako po ay nandito muna sa mga matatagal na. Napakahirap po ng tinatawag na spiritual guidance na mag-offer ka kung ikaw mismo ligaw. Paano mo i-guide ang isang mananampalatayang nanghihina? Paano mo i-guide ang isang bagong mananampalataya kung ikaw mismo ligaw ka? Hindi mo rin alam. Saan mo i-guide? Ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ang bulag, pag umakay sa kapwa bulag, pareha silang manalaglag sa hukay. So para ikaw po ay makapag-guide, dapat spiritually guided ka ng banal na Espiritu. Kasi kung hindi po tayo led by the Spirit, hindi po tayo makakapag-lead ng ibang tao. Nakuha natin, mga kapatid,